morning po and welcome muli dito sa ating channel. Jesus is my daily bread. Ngayong umaga po ang topic natin ay tungkol sa ating mga anak. Alam ko na marami sa atin ang may mga pagsubok na pinagdaraanan tungkol sa ating mga anak. At maring isa rin po ako doon. Hindi ko alam sa inyo, baka kayo wala, mapalad kayo. Pero alam ko lahat, tayo ay dumaranas ng mga pagsubok. Kahit ang mga magulang natin, dumaan din sila ng pagsubok sa atin, di ba? Ganun lang naman yun eh, cycle. Pero sa umagang ito, ang gusto kong mapag-usapan natin kung ano yung mga pinagdaraanan natin at kung paano natin sila matutulungan at ang ating sarili, paano natin matutulungan. Sa umaga pong ito ay isang malaking bagay na maibahagi o mapag-usapan ang tungkol sa mga pinagdaraanan natin sa ating mga anak. Iba-ibang klase ng mga pagsubok ang meron tayo. Pero hindi natin alam kung paano natin sila gagabayan. Hindi natin alam kung paano natin ituturo sa kanila ang tamang daan na gusto natin para sa kanila. Ano nga ba ang dapat gawin? Pero sa verse na ito, gusto kong basahin sa inyo ang verse na to. Ito ay talagang sa anak at sa magulang. Ang sabi sa Ephesians 6:4, Father, do not provoke your children to anger by the way you treat them. Rather, bring them up with the discipline and instruction that comes from the Lord. Diba? Kasi tayo mga magulang, pag nagalit talaga tayo sa mga anak natin this is realidad o reality ng buhay. Pag galit tayo, sisigaw tayo agad. Diba? Nawawala yung pasensya natin. Sa maliit na bagay, minsan galit tayo. Kung minsan, tayo pa nga yung nagpo-provoke sa kanila para maging matigas sila na hindi natin yun nakikita. Dahil hindi natin napapansin kung paano natin sila itrato. Diba? Sa konting pagkakamali nila. Duman din tayo sa pagiging bata. Naging makulit din tayo. At dinanas din natin yung disiplina ng mga magulang natin na hindi rin natin nagugustuhan. So dumating sa atin yung point na yon na naging magulang tayo, nagkaanak tayo, diba? At hindi natin alam kung paano natin didisiplinahin yung ating mga anak sa kanilang mga pagkakamali. Pero gaya nga po ng sabi ko, baka kung minsan tayo pa yung nagpupush, hindi natin namamalayan, tayo pala yung dahilan kung bakit sila nagiging ganun. Na dapat yun ay unang-una tayo ang nakakaalam as a parent. So, paano natin sila tutulungan sa ganung posisyon, sa ganung situation na parang pasanan natin sila na parang krus sila na pinibitbit natin. Ako bilang isang ina, marami akong na-realize na pagkakamali ko dahil
sabi nila ang magulang is magulang. Tama ang magulang. Pero hindi po ako agree dun. Dahil kagaya ng sinabi ko, maaaring tayo din ang dahilan kung bakit naging ganun ang ating mga anak. Bakit sila naging rebelde? Diba? Dapat yun nauunawaan natin. Yung sobrang pagiging mabunganga sa anak, hindi po yan solusyon. Although, tao lang tayo. Yung temper natin, hindi naman talaga ganun kahaba, diba? Mabilis mag-init ang ulo. Lalo kung may mga pinagdaraanan tayo sa buhay. So, ang aral dito is unang-una sa atin ng mga magulang. Tanungin natin ang ating sarili. Bakit nagkaganon ang ating anak? Pangalawa, pag-aralan natin kung paano natin sila matutulungan na magbago. Tayo pa rin ang susolusyon doon. Dahil nga tayo ay magulang. Tandaan po natin, ang anak natin, hindi po natin yan pinili. Hindi tayo pwedeng pumili ng anak o magiging anak. Yan ay regalo ng Diyos sa atin. Ibinigay niya yan sa atin without knowing kung ano yan, lalaki, babae, o what, diba? Bago mo malaman yan, bibilang ka muna ng ilang buwan. Pero ang Diyos alam na niya. Hindi pa siya ipinanganak. Hindi pa siya nabubuo. Mahirap maging magulang kung hindi natin alam kung paano natin gagawin o paano tayo tatayo bilang isang magulang. Dapat alam natin kung paano natin ipagkakaloob sa ating mga anak ang tamang pagpapalaki. Mali rin na i-spoiled natin ang mga anak natin. Ibigay ang lahat ng mga gusto nila. Hindi rin yun tama. Hindi rin maganda na lumaki sila sa material na bagay. Isa rin yan sa nag-uudyok kung minsan ng kamalian. Or kapos. Diba? Sabik sa pangangailangan. Dahil ikaw na magulang, hindi mo naman ibinigay kung ano yung gusto at pangangailangan ng iyong anak. Parang naghanap siya ng ibang paraan para makuha niya ang mga kagustuhan niya. Maraming way na dahilan. Pero, unang-una po, tanungin natin ang ating sarili. Tayo muna, mga magulang. Alamin natin kung bakit nagkaganon ang ating mga anak. Diba, may mga magulang nga na sobrang pagmamahal sa anak nila, na ang lahat ng gusto ng anak nila ibibigay nila. Ayaw nila itong malungkot. Ayaw nilang masaktan. Ayaw nilang umiyak. Sa konting iyak lang ng anak, sila na yung magpapakumbaba. Ibababa nila yung kanilang sarili. Huwag lang umiyak ang kanilang anak. Mali rin po iyon. Dahil tinuturuan na parang ipinapakita natin sa ating anak na sila ang masusunod at hindi pwedeng tayo ang masunod. Ang isang magulang ay hindi magiging perpekto na magulang
sa video ito, alam natin sa ating sarili o nalaman natin na kung meron tayong anak na black sheep na tinatawag, tanungin natin ang ating sarili, bakit sila nagkaganon? Ano ba ang naging pagkukulang natin? O maaaring ginawa mo ng lahat, pero naging ganun pa rin sila. Alamin natin kung paano natin sila matutulungan na tahakin ang tamang daan para sa kanilang kinabukasan. Dahil tayong mga magulang, hanggang sa tayo ay tumanda, may obligasyon tayo sa ating mga anak. Hindi yan matatapos dahil andun ang pag-ibig natin. May mga magulang na tinalikuran ang kanilang mga anak. I-give up nila dahil hindi nila kaya. Pero wag po tayong susuko. Basta itaas natin sa Panginoon, hingin natin ang kanyang gabay at saklolo. Hindi tayo mabibigo. Lagi nating isama sa panalangin ang ating mga anak. Nagabayan ito, nakausapin ng Panginoon, linisin ang puso at isip. Walang imposible sa Diyos. Dahil tayo mismo sa ating sarili na may paniniwala sa Diyos, alam natin na ang mga ganitong sitwasyon ay malaki ang pag-asa na mabago natin ang ating mga anak. Madala natin sila sa tamang daan. Tayo po ang unang-unang wag susuko. Tayong mga magulang na dumaranas ng pagsuko. Taas natin sa Panginoon ang lahat. Wala tayong kabiguan sa Diyos. Dahil ito ay regalo niya. Sa Kanya ito nanggaling. Ipinagkatiwala lang sa atin. Kaya ano man ang hilingin mo sa Panginoon para sa iyong anak, hindi ka mabibigo. Ipagkatiwala mo sa Panginoon ang lahat. Huwag kang susuko dahil ang Diyos ay nandyan. Buhay, nakikita ang lahat ng nangyayari. Alam niya kung paano niya susolusyonan. Nagantay lang sa'yo. Kapit mo, ilapit mo. Sa Diyos ang lahat ng bagay. Salamat po. Sana meron tayong naunawaan kung paano natin hahawakan ang ating mga anak. Tandaan natin, hindi porket sila ay nagkamali, naging masama, susukuan na natin sila. Hindi po. Paglaban natin sila. Kagaya ng paglaban natin sa mga gusto natin. Dahil yan ay tugtong ng iyong buhay. Parte ng iyong laman. Kaya ako sa inyo na magulang na gaya ko, alam ko na isang araw masusolusyonan ninyo
isang araw may tagumpay kayo at ipagpapasalamat ninyo sa Panginoon ang mga bagay na ito. Sabihin niyo lang, Panginoon, hindi ko to kaya. Pero sa iyong kapangyarihan at sa iyong gabay, ipagtatagumpay ko ito. Sana po ay magkaroon ng katagumpayan ng lahat. Magkaroon ng kapayapaan ang ating mga puso. Ganon din ang ating mga anak. Kapit lang. Andyan lang ang ating Panginoon. Huwag tayong susuko. See you po muli sa susunod na video. Sana magkita tayo, mag-share, mag-comment po kayo kung nagustuhan ninyo ang video ito. Share nyo na rin sa iba. At sa susunod na video ko, may maganda na naman tayong topic. Ito ay tungkol sa pag-ibig. Pag-ibig sa magulang. Salamat. See you po muli sa susunod.